Nakaupo noon si Angela sa sofa habang inaayos ang kanyang mga gamit. Isa siyang nurse sa pampublikong hospital dito sa Manila. Inaayos niya noon ang kanyang mga dadalhin sa pag-duty nang mapalinga siya sa TV. Mabilis kasi na nai-ere sa telebisyon ang pagkakahuli sa isang bigating tao na nagsusupply ng mga ipinagbabawal na gamot sa bansa. Isa itong mafia na itinago sa alias na The King Kong dahil sa pangalan nitong Joe Ray Lamprugh. Tama lang yan, kulang pa nga yan eh. Hindi pa nga sapat na makulong lang ang gaya niya. Dapat hatulan din ng kamatayan sa dami ng buhay na nasasayang dahil sa mga pinaggagawa niya. Pasaring na ani Angeli matapos ipagsasasaksak sa bag niya ang mga gamit. Ma, alis na po ako. Kayo na lang po ang magpatay sa TV. Pasigaw na niya matapos ay lumabas at sumakay sa sariling kotse. Ang medical mission nilang iyon ay naglalayong matulungan ang may mga sakit na hindi nakakapagpa-check up sa labas ng kulungan. Doon na siya dumiretso para hindi nadagdag pa sa oras kapag dumaan siya sa hospital. May ilan na ding nurses at doktor pagdating niya sa municipal jail. Sabi ni Doc Kenji, may 2 doktor at ilang nurse daw na may iwan dito hanggang bukas. Ani Janine, patungkol kay Doc Kaiser na siyang anak ng may-ari ng hospital na kanilang pinagtatrabahuhan. Isa namang malapit na nurse kay Angeli si Janine at halos kaibigan na din ang kanyang turing. Ano? Saan naman tayo tutuloy dito kung sakali? Natatakot ako. Saad ka agad ni Angeli. Hindi ko nga alam eh. Dito pa naman dinala yung kriminal na nahuli kaninang umaga. Napangiwi si Angeli. Nagsimula ng medical mission ng 10:00 ng umaga. Habang nag-a-assist siya ng mga prisoner ay panay ang pagdarasal niya na sana hindi siya makasali sa maiiwan mamaya. Dadalawang dala niyang ekstrang damit. Isama pa doon ang takot niya kay Joe Lamprugh. Flying on cloud 9. Nakangisi na ng isang preso na kauupo lamang hanggang balikat ang bagsak at itim na buhok na nakatali ng pang-itaas ang kalahati. Nakasando ng puti at talaga namang masasabi na perpekto ang pagkakahulma ng bawat kurba ng muscle. Minuestra pa ng lalaking iyon ang kanyang braso na nasa mesa at handa na para magpakuha ng blood sample. Nakagat ni Angeli ang kanyang ibabang labi. Kahit na lamang ang mata niya, naroon sa brasong may nakatusok na karayom sa lalaki. Ramdam niya ang malalim na pagkakatitig nito sa kanya. Akala ko, dahil sa mga harang ng selda kaya wala akong bituin na makita. Nasa mga mata mo pala sila. Tumaas ang kilay ni Angeli at handa nang magtaray pero parang nagbago bigla ang kanyang isip nang makita ang magandang ngisi ng gwapong preso na kaharap. Tapos na. Makakaalis ka na. Hindi na wala ang pagkakangisi ng lalaking iyon hanggang sa umalis sa harap ni Angeli. Oh my God! As in, oh my God! Ani Janine habang nagmamadali siyang lapitan. Bakit? Ang OA mo naman? Kita mo ba yun? Ang gwapo niya. Ano kayang kaso niya? Nang molestya? Parang nag-iimahinasyon si Janine. Kung sakali na ako ang gaganunin niya, hindi ako magrereklamo. Kahit paanli ibubuk ako talaga. Nakawin mo na ang puso ko, Mr. Prisoner. Maharot ang tinig na ani Janine. Hay nako Janine, baliw ka talaga. Nag-ayos na si Angeli ng kanyang mga gamit. Umaasa siya na hindi siya kasali sa mga nurse na maiiwan dahil wala naman siyang tawag na natanggap mula kay Doc Kenji na kung tutuusin, boss niya na din. Pasakay na siya noon sa kotse niya matapos maikarga ang mga gamit nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinabahan siya at umaasa na hindi pa iyon ang tawag na kinatatakutan niya. Ngunit gano'n na lang ang pamumutla niya nang makita ang pangalan ni Kenji. Hindi nga siya nagkamali. Pagkasagot niya, sinabi nito na isa siya sa 8 nurse na maiiwan para tapusin ang kanilang medical mission. Sa mga salita ng huling preso na kinunan niya ng dugo kanina, mas lalo siyang kinilabutan. Pagkamatay ng tawag, tiningnan niya ang relo niya na nasa kanyang pulsuhan at halos 5:30 na ng hapon. Madilim na ang municipal jail na lalo niyang ikinatatakot. Sa takot niya, inaya siya ng kanyang pantog para magbanyo. Saan po ang CR niyo dito? Anya sa isa sa mga pulis na naroon bago siya bumalik sa pwesto niya kanina.
Iginiya naman siya ng pulis kung saan naroon ang CR. Nilock niya ang pinto para sa kanyang seguridad. Panatag ang kanyang loob na mag-isa lang siya doon. Baka paranoid lang ako kaya ako natatakot. Anya pa habang nagbabawas ng tubig sa kanyang katawan. Nang buksan niya ang pinto ay salamin ang naroroon na nagre-reflect sa kanya. Ngunit kaagad na nanigas ang kanyang katawan nang may panibagong tao na naroon sa kanyang likuran. Naka-uniforme ito ng pangpulis. Nice to see you again, my sunshine. Nakangising-an ng lalaki. Doon lamang nakilala ni Angeli kung sino iyon, ang lalaking pinagpapantasyahan ni Janine kanina. Si Angeli hindi pa nakaka-recover sa mga nangyayari, kung paano itong nakapasok doon. Akmang sisigaw siya para humingi ng tulong nang mabilis na natakpan ng lalaki ang kanyang bibig. Sa tangkad nito'y walang kahirap-hirap na nalapitan si Angeli ng ganoon kabilis. Ganoon na lamang kalakas ang tibok ng kanyang dibdib nang itutok nito ang muka sa kanya. Huwag kang maingay. Pareho tayong mahihirapan, sige ka. Pabulong na anang lalaki. Pawang bingi si Angeli at isa lang ang naiintindihan niya. Nakangiti ang asul na mata ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo sa akin? Ikaw, bulong nito sa kanyang tenga. Sumama ka sa akin ng tahimik at walang mangyayari na kahit ano. Anito kay Angeli habang nakangisi. Hindi siya makasigaw para humingi ng tulong dahil kriminal ang kaharap niya. Sigurado siya na hindi ito magdadalawang isip na patayin siya o saktan. Ano ba talagang kailangan mo? Nanginginig ang tinig ni Angeli. Ngunit umakbay lamang ang lalaki sa kanya tsaka siya sinenyasang tumahimik at huwag nang magtanong pa. Dahil sa naka-uniforme ang lalaking iyon ng pangpulis, hindi na nagtanong pa ang mga pulis na nadaraanan nila hanggang sa makarating sila sa isang lugar na malayo sa inaasahan ni Angeli. Ano to? Ang seldang inaasahan niya na pagkukulungan ng kriminal na ito ay wala doon tulad ng mga napapanood niya. Ang masikip na lugar, double deck na pinag-aagawan ng karamihang preso at masangsang na amoy, wala sa nakikita ni Angeli. Malawak ang kwarto at magandang lugar ang naroon. Mas masahol pa sa VIP treatment. Ano bang lugar to? Magandang higaan. Parang prinsipe ang matutulog. Kompleto ang gamit na para bang nagbabakasyon ka sa isang hotel. Nakabukod sa mga seldang kulungan. Mas maganda pa yata sa kwarto na mayroon siya. Inaasahan mo ba na magdudusa ako sa loob ng kulungang to? Ngumisi ang lalaki, tsaka naglakad pa upo sa nag-iisang upuang naroon. Nakalimutan kong magpakilala sa'yo. I am Jory Lamprudge. Sigurado ako nakilala mo ko. Ito ang lalaking nasa headline kaninang umaga. Ang bigating tao na tinutukoy sa balita. Ikaw? Nauutal na ani Angeli. Napaatras siya. Lalo siyang binalot ng kaba nang tumayo si Joe at maglakad palapit sa kanya. Kinuha nito ang baso na naroon. May gamot pa nga na sinubo bago muling tumingin kay Angeli na tarantang binubuksan ng pinto. Maawa ka sa akin, pakawalan mo ko. Pakakawalan kita pero pwedeng maya-maya pa. Hinila ni Joe ang kamay ni Angeli palapit sa kanya. Bakit ba hindi mo nalang sabihin ang kailangan mo? Napasinghap si Angeli nang hatakin ni Joe ang bewang niya palapit dito. Kasabay ng pag-angkin nito sa kanyang labi. Wala siyang nagawa kundi ang maiikom ang kanyang kamay habang hinahagkan ng walang yang lalaki na kaharap niya. Tiisin mo, kailangan mong tiisin Angeli. Bulong niya sa kanyang sarili hanggang sa maramdaman niya ang pagpasa ng gamot ng lalaki sa loob ng bibig niya. Hindi niya alam kung ano yon. Gustuhin niya mang ipagtulakan si Joe, hindi niya magawa sa laki nito. Ang labi nila ay patuloy lang sa pagdidikit, kaya't ang gamot na pinasa ng lalaki, hindi niya mailuwa hanggang sa dahan-dahang mag-iba ang takbo ng isip at ng katawan niya. Ang paningin ni Angeli, dahan-dahang nanlabo. Ang tingin niya kay Joe ay nagdodoble. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung dahil ba sa pagkapos ng kanyang hininga, kaya niya iyon nararamdaman o baka dahil sa gamot na nainom niya mula sa labi ni Joe. Pikit ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang katawan sa malambot na kama. Tila tinakasan siya ng lakas. Magsimula na tayo.
Dinig niyang ani Joe sa kanya. Kahit ang imulat ang kanyang mata, hindi niya magawa dahil sa matinding panghihina. Hanggang sa maramdaman niya na lang ang labi ni Joe na humahalik sa kanyang leeg habang ang kamay nito ay naglilikot na. Pakiusap, huwag. Hindi ako pumapayag na hindi ko makuha ang mga bagay na gusto ko. Huwag mo kong gawing laruan. Maawa ka sa akin. Nang makabawi ng lakas si Angeli, naimulat niya kahit paano ang kanyang mata. Kaya't ang gwapong mukha ni Joe ang bumungad sa kanya at wala sa itsura nito na magpaubaya o maantala ang nais nitong gawin. Kung kasalanan ang angkinin ka, handa kong harapin ang kaparusahan. Anito kay Angeli matapos ay muli siya nitong inangkin. Ang luha naman sa mata ni Angeli dahan-dahang tumutulo, hindi dahil sa sakit na nanunuot sa kanyang loob, kundi dahil sa pagnanakaw ng estranghero na naroon sa pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Dala ng gamot na nainom niya, dahan-dahang nawala ng malay si Angeli. I wish I could see you again, my queen. Bulong na ani Joe sa kanyang tenga. Makalipas ang 10 taon, napasinghap si Angeli nang muling mapaginipan ng bangungot ng kanyang nakaraan. Mommy, are you okay po? Ang maamong mukha ng kanyang anak ni si Ayesha ang bumungad sa kanya, ang asul nitong mata. Tumulo ang luha ni Angeli habang hawak ng kanyang anak ang kanyang pisngi. Umiiling siya tsaka hinawakan ng kamay ni Ayesha. May napaginipan lang si Mami na nakakatakot. Yung monster na naman po ba yan sa panaginip niyo, Mami? Umiiyak na tumango si Angeli. Halika na, ipaghahanda na kita ng breakfast at baon mo sa school. Nagbunga ang bangungot ng nakaraan ni Angeli at si Ayesha yon. Ang mga mata ng lalaking yon nakuha ng anak niya. Matapos ng gabing yon, nagising si Angeli na nakauwi na siya sa bahay nila at wala siyang matandaan na kahit ano. Sinubukan niyang pumuntang muli sa municipal jail para ireklamo ang pangahalay sa kanya. Ngunit wala na daw doon ang lalaking kanyang hinahanap. Sinubukang kalimutan ni Angeli ang lahat at ibalik ang kanyang dating sigla. Ngunit hindi nakisama ang kanyang katawan. Nagulat na lang siya dahil 2 buwan na pala siyang buntis. Sinubukan niya noong ipalaglag ang laman ng tiyan niya. Ngunit nauwi lamang ang plano niya sa matinding pag-iyak. Ipinagkatiwala niya sa Diyos ang lahat na kung ito talaga ang plano sa kanya, sana naman ay gabayan siya. Sa kaayawan na malaman ng mama niya ang malagim na sinapit niya, umalis siya sa bahay nila pati sa kanyang trabaho. Dapat ay babalik siya sa pagni-nurse. Pero may isang babae na dumating sa bahay na tinutuluyan niya at sinabi na kinuha daw itong kasambahay ng lalaking nagngangalang Jory Lamprouge. Nagkaroon din siya ng sariling bank account kung saan may pumapasok na pera na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Mommy, may iniisip pa rin po ba kayo? Malilate na po ako sa class ko. Papasensya ka na anak, halika na, kumain ka na. Batid ni Angeli, nasa paligid lang si Joe at nakabantay, kaya't lalo siyang natatakot. Natatakot siya para sa anak niya, na baka bigla na lamang nitong kunin ang anak niya nang wala siyang kaalam-alam. Naging isang negosyante si Angeli. Nagkaroon siya ng 4 na branch ng jewelry store sa tulong ng pera mula kay Joe. Kaya naman, masasabing mula sa pagiging nurse ay isa na siyang boss ngayon kung minsan nagkikita sila ni Ken o mas kilalang Kaiser na siyang may-ari ng dating hospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Mommy, mag-ingat po kayo sa work niyo. Ani Ayesha, tsaka humalik sa pisngi niya bago bumaba ng kotse nang makarating sila sa pribadong eskwelahan nito. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman niya habang pinapanood ang anak na tumatakbo. Yan ang inosenteng bata na kamuntikan ko ng kitilin ng buhay. Naibulong niya sa kanyang isip. Muling pinaandar ni Angeli ang kanyang kotse nang tumawag si Ken sa kanya. Naihatid mo na ba si Ayesha? Ito ang bungad sa kanya ng binata. Alam nito ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Ngunit sa kabila noon, nagkaroon pa din ng interes si Ken sa kanya. Oo, papunta na ako sa shop. Nakangiti na ani Angeli. May pagtingin din naman siya para dito. Ngunit ayaw niyang ipahalata masyado, lalo't wala pang sapat na muwang si Ayesha para maintindihan na hindi si Ken ang ama niya. Sige, hintayin kita dito.
Coffee muna tayo. Mag-ingat ka ha. Ani Ken sa linya bago ibaba ang tawag. 2 o 3 minuto pa lang yatang nakararaan nang muling magring ang kanyang cellphone. Nagbago ba agad ang isip niya? Natatawang ani Angeli sa isip niya bago sagutin yun. Bakit? Malambing na tanong niya. Hindi ako ang taong inaasahan mo, pero pwede din naman. Sa gitna ng highway, nahinto ni Angeli ang kanyang kotse. Pasalamat na lang siya't wala siyang kasunod. Ang kanyang labi na mutla kasabay ng pangangatal ng kanyang kamay na may hawak ng cellphone. Hindi siya maaaring magkamali. Dahan-dahan niyang nilingon ang phone niya at mula sa hindi rehistradong numero ang tawag. It's been a while, my queen. Pabulong na anang tinig mula sa linya. Dahilan para mabitiwan ni Angeli ang kanyang cellphone. Kaagad na pinaandar ni Angeli ang kanyang kotse. Sa halip na dumaan siya sa dating ruta papunta sa shop, ay sa iba siya dumaan. Kung nalaman ni Joe ang numero niya, hindi malabo na alam nito kung saan siya pupunta. Habang nagdadrive, sinubukan niyang abutin ang cellphone niya na nalaglag kanina dahil wala din namang mga kotse na dumaraan sa kalsadang dinaraanan niya. Hanggang sa makita niya sa di kalayuan ang lalaking nakatayo sa gitna ng daan habang nakasuksok ang kamay sa magkabilang bulsa. Diretsong nakatanaw sa mata ni Angeli. Joe? Takot na nasabi ni Angeli. Ang asul na mga mata nito, hindi siya maaaring lukuhin. Kaagad na pinreno ni Angeli ang kotse niya kahit nasa 4 na dipapa ang layo mula sa lalaki. Akmang iaatras niya ang kotse, ngunit huli na para doon dahil may 4 na kotse ng commoner sa likod niya. Pagbalik ng kanyang mata, naglalakad na si Joe palapit sa kanya. Open the door. Kalmadong anito. Ang malamig na tinig ng lalaki hindi pa din nagbabago na siyang nagpapatayo ng mga balahibo sa buong katawan niya. Ang kaba niya'y nagsisimula na namang mabuhay, kasabay ng dahan-dahang pamamasa ng kanyang mata. Matagal na nakatitig sila sa isa't isa sa pagitan ng kotse na sinasakyan ni Angeli. Buksan niyo daw po, sabi ni boss. Ulit ng isang lalaking naroon sa kabilang gilid. Higit na malaki ang katawan kumpara kay Joe at sa isang suntok lamang, alam ni Angeli na kayang-kayang basagin ng lalaki ang mga salamin ng kanyang kotse. Humigop siya ng hangin bago tuluyang pagbuksan si Joe. Nakapikit si Angeli at nalaman niya na lamang na naroon na sa loob si Joe nang mas maamoy niya pa ang pabango nito sa loob ng kotse. Nang imulat niya ang mata niya, napasinghap siya matapos makita na nakatutok sa mukha niyang mukha ni Joe habang nakatukod ang siko nito sa ulo na ng upuan na inuupuan niya. I miss you so bad. Ito ang bungad ng lalaki, ngunit sa halip na kiligin, binalot ng takot si Angeli. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Ikaw ulit. Nakuha mo na ang gusto mo. Hindi pa, Angeli. Wala pa sa akin ang puso mo. Hindi ko talaga kayang ibigay yun sa'yo. Bigla na lamang nanlabo ang mata niya. Huli niya nang naramdaman ang kirot sa hita niya na may nakaturok na palang karayom na may gamot na pampatulog. I'm sorry. Ani Joe, tsaka bumaba at kinarga palabas si Angeli. Aalis na sana siya nang makita niyang cellphone nito na naroon sa sahig ng kotse, kaya't pati iyon ay kanyang dinampot. Nakasakay na noon si Joe sa umaandar na yate, habang nasa unahan nito kasama si Archie na siyang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kanyang mga tauhan. Sumasalubong sa kanila ang malakas na hangin mula sa asul na dagat. Ano pa ang plano niyo kay Miss Angeli? Wala naman akong plano sa kanya. Alam kong takot siya sa akin, kaya wala akong ibang paraan na naiisip para makausap siya ng maayos. Kung hindi ganito ang gagawin ko, tsak natatakbuhan niya lang ako o di kaya isusumbong sa mga pulis. Boss, talaga bang pagmamahal ang nararamdaman niyo para sa kanya? Hindi ko alam. Basta sa mga nagdaang taon, inakala kong malilimutan ko siya ngunit hindi ganun ang nangyari. Ngumiti ng bahagya si Archie tsaka ito tumango. Naiintindihan ko po. Iaayos ko na ang mesa tulad ng utos ninyo. Nang umalis si Archie ay siyang pag-vibrate naman ng phone na nasa bulsa ni Joe. Nang kunin niya iyon, pangalan ni Ken ang kanyang nakita. Doon niya naalala na naibulsa niya pala ang cellphone ni Angeli kanina. Thank God, sinagot mo din. Anang tinig sa linya at halatang nag-aalala ito. Sabi ng mga staff mo, hindi ka daw.
Naputo lang pananalita nito nang magsalita si Joe. Anong kailangan mo kay Angeli? Kung hindi mahalaga, wag na wag ka nang tatawag sa kanya. Akmang ibababa na ni Joe ang linya nang muling magsalita si Ken. Sandali lang, sino ka ba? Nasaan si Angeli? Bakit nasa iyo ang cellphone niya? Sinabi ko na, kung wala kang magandang sasabihin o mahalaga, mabuti pang manahimik ka na. Tinatanong mo ba kanina kung sino ko? Sa isang kwarto na puno ng laruan, naroon si Ayesha. Naglakad si Joe papasok. Finally, nakita din kita. Yan ang laman ng kanyang isip habang palapit ng palapit sa anak niya. How are you, little princess? Nag-i-enjoy ka ba sa mga toys mo? Nakangiting ani Joe, ngunit umiling lang si Ayesha. Gusto ko nang makita ang mami ko. Nasaan po ba talaga siya? Medyo hindi pa maayos ang lagay niya, kaya kailangan niya pa ng kaunting pahinga. Ayesha ang pangalan mo, sabi mo hindi ba? Tumango ang bata. Kilala mo ba kung sino ang daddy mo? Inosenteng umiling si Ayesha. Hindi po binabanggit ng mami ang tungkol sa kanya, kaya hindi din po ako nagtatanong. Anito, tsaka tinitigan si Joe. Our eyes are the same color, mister. Yes, we are, 'cause I am your dad. Ganoon ang gustong sabihin ni Joe, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili dahil alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ngumiti lang si Joe, tsaka ginulo ang ulo na ni Ayesha. Mag-enjoy ka dito. Maya-maya lang, susunduin ko ng mami mo dito, okay? Okay po. Samantala, mula sa malalim na pagkakatulog, nagising si Angeli. Kaagad na luminga ang kanyang mata sa paligid ng kwartong kanyang kinaroroonan, kasabay ng kanyang pagbangon. Nasaan ako? Anya, ngunit walang nakasagot sa kanya dahil mag-isa lang naman siya sa kwarto hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Archie. Mabuti naman at gising na kayo. Nasaan ako ha? Anong ginawa niyo sa akin? Bakit ganito ang suot ko? Sunod-sunod na tanong niya, pati na ang tungkol sa bagong dress na suot niya. Hindi naman kasi iyon ang damit na suot niya mula nang mawalan siya ng malay. Sumama na lang po kayo sa akin at masasagot lahat ng tanong niyo. Yun lang ang nasabi ni Archie dahil batid niyang magwawala ito sa oras na sabihin niyang si Joe ang lahat ng may kagustuhan nito. At bakit ako maniniwala sa'yo? Dahil wala kayong ibang option kundi ang paniwalaan ako. Nasa gitna po tayo ng dagat kaya kailangan niyong makisama. Kaagad na nilihis ni Angeli ang kurtina at doon niya nga nakita ang malawak na dagat sa labas. Wala naman siyang pamimilian. Si Joe ang may gawa nito, tama? Sige, dalhin mo ako sa kanya. Ipinagbukas si Angeli ng pinto ni Archie. Nasa itaas si boss at nag-aantay po sa inyo. Anito pa nang marating nila ang huling palapag ng yate paakyat. Naka-fitted dress si Angeli na itim at talaga namang bagay na bagay sa kanya. Wala na siyang pakailam kahit sino pang nagbihis sa kanya. Pag-akyat niya, bahagyang nilipad ng hangin ang buhok niya. Ngunit ang kanyang mata, hinanap kaagad si Joe na nakatalikod sa gawin niya at nakatanaw sa papalubog na araw. Alam kong pinaglalaruan mo lang ako. Panimula ni Angeli, dahilan para lingunin siya ni Joe. Nagulat pa nga ito nang makita ang ina ng kanyang anak na tila walang pinagbago mula noong nakaraang 10 taon. Huwag mo kong tignan ng ganyan dahil nandidiri ako sa'yo. Naiintindihan ko. Mahinahong saad pa din ni Joe habang naglalakad. Inalok niya si Angeli na maupo sa romantikong mesa na pinaayos niya talaga para sa kanilang dalawa. Please, you may take your seat. At sa palagay mo, makikisama ako sa'yo? Sa kabila ng mga kawalangyang ginawa mo sa akin, sinira mo ang buhay ko. Hinayaan mo kong magdusa sa bagay na hindi ko naman ginusto. Hinayaan mo mabuhay akong mag-isa sa madilim na mundo. Hindi na napigil ni Angeli na mapaluha kasabay ng pagyakap sa kanya ni Joe. Bakit sa dami ng babae? Bakit ako pang napili mong ganituhin? Bakit? Ani Angeli habang hinahampas ang dibdib ni Joe. I'm sorry to make you suffer. Hindi ko naisip na ganito kahirap pang sa loobin mo. Ani Joe habang patuloy ang pag-iyak ni Angeli. Tinulak ni Angeli si Joe palayo sa kanya. Hindi mo alam? Sa tingin mo maniniwala ko na wala kang alam tungkol sa akin? Kung nagagawa mong tawagan ng number ko nang walang kahirap-hirap, kung alam mo kung saan ako dumaraan sa tuwing papasok ako ng trabaho, sa tingin mo maniniwala ko sa'yo?
na hindi mo alam kung gaano kabigat ang pinagdaraanan ko araw-araw? Pinutol mo ang pagkadalaga ko. Binaboy ang katawan ko ng isang kriminal na gaya mo. Tapos gusto mo na kausapin ako sa ganitong klaseng lugar? Tingin mo makukuha mo na ang loob ko ng dahil dito? Maawa ka sa akin. Hayaan mo na akong mabuhay ng maayos. Kinalimutan ko na ang bangungot na dinulot mo sa akin 10 years ago. Kaya pakiusap, tigilan mo na ako. Alam kong mali lahat ng nagawa ko at walang makakagamot ng sugat na naidulot ko sa'yo. Kaya naman kahit papaano umaasa pa din ako na sana bigyan mo ako ng kahit kaunting pagkakataon upang makabawi't makahingi ng tawad sa'yo para mapatunayan na wala akong masamang intensyon. Akmang magsasalita pa si Angelie, ngunit napaatras siya nang lumuhod sa harap niya ang mafia boss na si Joe. Patawarin mo ko kung ginawa ko sa iyo ang bagay na yun. Gusto kita. Unang kita ko pa lang sa iyo gusto na kita. Wala akong makitang ibang dahilan para mapalapit sa iyo dahil nakakulong ako. Kaya ba tinali mo ko sa responsibilidad na to? Kaya ba pinainom mo ako ng gamot? Tumango si Joe. Gusto ko lang malaman, si Ayesha, hindi mo ba siya mahal dahil galing siya sa akin sa pagkakamaling ginawa ko? Gustong itanggi ni Angelie ang paratang na iyon ni Joe. Ngunit nagbabakasakali siya na kung iba ang isasagot niya, baka pakawalan siya nito. Kaya naman matapang siyang tumango. Oo, kahit kailan hindi ko minahal ang batang yun na galing sa'yo. Mapait nang umiti si Joe tsaka tumango. Mula sa pagkakaluhod ay tumayo siya. Kung ganun, hindi mo pala talaga ako kayang patawarin. Wala ngang dahilan para mag-usap pa tayo dito. Sige, kukunin ko na lang ang anak ko. Anong sabi mo? Kaagad na nagpanik si Angelie at hinabol si Joe. Nawala na siya ng pakialam sa lahat at basta na lamang hinablot ang braso ng ama ng kanyang anak. Ulitin mo ang sinabi mo. Kukunin mo sa akin ang anak ko? Pagharap ni Joe ay malakas na sampal ang inabot niya kay Angelie. Anong karapatan mo para kunin si Ayesha sa akin? Ang sabi mo hindi mo minahal ang anak ko. Kukunin ko siya para mabawasan man lang ang nagpapasakit sa iyo araw-araw. Baliw ka ba? Bakit mo kukunin sa akin ang anak ko? Huwag mong kunin ang anak ko. Nagmamakaawa ko sa iyo. Naguguluhan ako, Angelie. Oo, sinusumpa kita. Kinamumuhian. Pero nang dumating si Ayesha sa buhay ko, pakiramdam ko muling nagliwanag ang daang nilalakaran ko. Kaya pakiusap, huwag mong kunin ang anak ko. Hinawakan ni Joe ang magkabilang balikat ni Angelie. Kumalma ka. Mas mahihirapan ka kung iiyakan mo lang ako. Maupo tayo at kausapin ako ng maayos. Hinawakan ni Joe ang pulsuhan ni Angelie tsaka iginiya pa upo sa mesa. Naupo din ito sa kabilang mesa kaharap ni Angelie. Gusto kitang kausapin ng maayos. Ito ang simula ni Joe, ngunit nag-iwas lamang ng tingin si Angelie. Kaya tumango si Joe dahil naiintindihan niya naman ang kalagayan ng sitwasyon nila. Okay lang na hindi ka sumagot. Basta pakinggan mo lang ako. Puno ng panunuyo ang tinig ni Joe. Unang-una, gusto kong humingi ng sorry sa tromang na ibigay ko sa'yo. Pero tulad nga ng mga sinabi ko, lahat yun totoo. Na unang kita ko pa lang sa'yo, talaga namang nagustuhan kita. Nasa malayo pa din ang paningin ni Angelie kahit nakikinig siya dito. Pangalawa, gusto kong malaman mo na wala na akong balak na ulitin pang muli ang pagkakamali ko. Dinala kita dito hindi para gawan ka ng masama, kundi para mas makausap ka ng maayos. Dahil alam kong hindi maganda ang first impression mo sa akin at ang unang pagkakakilala natin. Baka ang mas masakit pa, i-report mo ako sa mga pulis. Oo, balak ko talagang gawin yon. Angelie, hindi ako kasing sama ng inaakala mo. Kaya naman hayaan mong patunayan ko yun sa'yo. Ano man ang kabutihang ginawa mo o ano man ang layunin mo, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Isa ka pa ding kriminal. Muling tumango si Joe kahit na lamang na insulto siya. Iuwi mo na ako. Kailangan ako ng anak ko. Nandito ang anak mo. Magkahalong gulat at kaba ang pumalibot sa puso ni Angelie. Napatayo siya. Bakit siya nandito? Paano niyong nakuha ang anak ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Talagang ganyan kasama ang tingin mo sa akin na kahit ang sarili kong anak o ang sarili kong laman magagawa kong saktan, tama? Tila umatras ang dila ni Angelie at sandali siyang nanahimik.
Hindi ako pinatakas sa kulungan. Kung hindi, pinalaya ako. Dahil kailangan ako ng presidente. Malaki ang ambag ko sa bansa natin. Hindi ako pumapatay ng inosenteng tao. Hindi rin ako sumisira ng buhay ng sibilyan. Tulad ng inaasahan mo. Hindi ko itatanggi na marumi ang kamay ko. Ngunit narito ako sa posisyong to. Dahil ako ang nagpaparusa sa mga taong mahilig mang abuso sa mga kurap at tiwaling gobyerno. Kailangang dumumi ang pangalan ko para linisin ang bansa. Ngunit bakit ako? Kung hindi ka nangaapi ng sibilyan, bakit ako? Bakit mo ko pinagsamantalahan? Dahil daddy mo ang nang-abuso sa bunsong anak ng presidente noon. At ngayon ay nakapiit siya sa North Korea. Nag-iwas ng tingin si Joe habang si Angeli nasalo ang bibig. Gusto kong iparanas sa kanyang depresyon ng naranasan ng presidente. Pero hindi ako nagtagumpay. Dahil heto ko't pinoprotektahan ka. Heto ko't minamahal ka. Umiiyak na umiling si Angeli. Huwarang ama ang tingin niya sa daddy niya. At namatay ito sa isang gunshot noon. Hindi totoo yan. Totoo ang sinasabi ko. Kung ganon, saan galing lahat ng pensyon na nakukuha namin? Dahil nga dating mataas ang katungkulan ng ama ni Angeli bilang pulis, ay natural na may pension ito matapos mamatay ang daddy niya. Ngunit kung totoo ang sinabi ni Joe, saan galing ang malaking halaga ng perang yun? Sa akin, Angeli. Walang naiintindihan si Angeli sa nangyayari at mukhang kahit ipaliwanag ni Joe, hindi din ito mauunawaan dahil galit nga ito sa kanya. Minabuti ng tawagan ni Joe si Archie para ilabas si Ayesha. "Mami!" Sabik at patakbo itong lumapit kay Angeli tsaka yumakap. "Kanina ko pa po kayo inaantay. May masakit ba sa'yo? Okay ka lang ba?" Isa-isang tiningnan ni Angeli ang braso at mukha ng anak niya. "Wala po, Mami. Okay lang po ako. Si Tito Archie po ang nag-alaga sa akin. Nag-play kami ng mga doll sa loob." Kinikilig na ani Ayesha. Ayaw naman ni Angeli na madamay ang anak niya sa hindi nila pagkakaunawaan ni Joe. Kaya nagpanggap siya na nasa maayos silang kalagayan. Pasilip-silip din si Ayesha kay Joe kaya't minabuti niya na itong ipakilala. "Si Tito Joe mo nga pala anak, kaibigan ko." Natawa si Joe na para bang kinikilig dahil sa salitang kaibigan na hindi naman talaga nag-e-exist sa pagitan nilang dalawa ni Angeli. Mas mauunawaan niya pa nga sana kung sinabi nitong mortal enemy sila. "Yeah, Mommy, I know him already po. Nagkwentuhan po kami kanina." Tumingin si Angeli kay Joe. "Wala akong sinabi sa kanya, kaya wala kang dapat na ikatakot. Sabi mo nga, magkaibigan tayo." Biro na anito, tsaka pinikitan si Angeli. Nagpahanda si Joe ng masasarap na pagkain para sa mag-ina. Maingat ang lahat ng galaw niya. Siniguro niya na wala dapat katakutan si Angeli. "Kung gusto mo, titikman ko ang lahat ng pagkain na yan para sa'yo." Nakangiting ani Joe. Inilahad niya ang kamay niya at doon nilagay ng isa sa mga tauhan niyang serving spoon matapos ay isa-isang tinikman ni Joe ang mga pagkain. "Trust me, wala akong gagawin sa'yo. After na to, mag-ikot pa tayo bago kita ihatid sa bahay ninyo. Alam mo din kung saan ako nakatira? Kung sa bagay, hindi nakataka-taka yun. Sa nagdaang mga taon, ano ang mga pinagkakaabalahan mo?" "Nag-stay sa ibang bansa pansamantala. Madaming threats na natatanggap pero normal naman yun dahil sa trabaho ko. Pero kahit milyang layo ko sa'yo, palagi ako nakasubaybay." "Sa 10 taon, ginawa mo yun?" Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sinalubong ni Angeli ang asul na mata ni Joe. "Oo, ginawa ko yun hindi para sa'yo. Ginawa ko yun dahil alam kong yun ang ikakasaya ko." Ngumisi ng matamis si Joe. Hanggang sa makababa ng yate, inalalayan ni Joe si Angeli. Mag-aalas 8 na ng gabi. "Mauna ka na sa kotse. Kukunin ko lang ang anak mo." Nahihiyang tumango si Angeli. Hindi niya malaman sa sarili kung bakit siya ngumingiti habang kanina lang isinusumpa niyang lalaking yun. "Anong ginagawa mo?" Kinagagalitan ni Angeli ang kanyang sarili. Pagbalik ni Joe, nasa kotse na nga ito. "Okay ka na ba dyan? Baka may nakalimutan ka. May gusto ka bang bilhin?" Tanong ni Joe bago maingat na nilapag ang anak sa likod. "Wala na, okay na ako." Ani Angeli nang makapasok si Joe. "Sandali,
Hindi ba delikado sa'yo na ikaw pang maghahatid sa akin sa bahay? Bakit naman? Ano kasi, baka mamaya makita ka ng mga pulis tapos hulihin ka nila. Bahagyang umiti si Joe hanggang sa tumawa siya ng may tunog at wari kinikilig. I'll take that as a pogi points. Pakiramdam ko nag-aalala ka sa akin. Hindi ah! Defensive na sagot kaagad ni Angeli, dahilan para lalong lumakas ang pagtawa ni Joe. Yeah, I know. Alam ko naman. Alam ko na hindi ka nag-aalala sa akin. Sino ba naman ako para alalahanin mo, hindi ba? Oo, ayoko lang na masangkot kami ng anak ko. Na anak ko din. Nakangiting dugtong ni Joe, tsaka lumingon kay Angeli na nakatitig din sa kanya. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Iba ang interpretasyon ko. Mula sa bulsa ni Joe, ay kinuha niya ang kanyang wallet at ibinigay ang business card kay Angeli. Hindi na ako ngayon ang kriminal na kilala mo noon. Nabubuhay na ako bilang isang businessman. May mga pulis na nakakaalam ng tungkol sa akin. Pero mas marami ang hindi kaya hindi malabo na may pulis na humarang sa akin kung sakali. Kung ganun, ako na lang ang magdadrive. Hindi na okay lang. Hindi alam ni Angeli kung paano sisimulan ang pakikipag-usap kay Joe para sana hindi mamutawi ang katahimikan sa kanila. Ngunit hanggang pagdating sa bahay niya, wala siyang nasabi sa lakas ng kaba niya. Hinatid ni Joe si Ayesha hanggang sa sofa, kaya't sa makatuwid, nakapasok siya sa loob ng bahay ni Angeli. Good night, ani Joe at ngumiti pa itong minsan bago tuluyang tumalikod. Kaagad naman na sinara ni Angeli ang pinto ng kanyang bahay, kasabay ng pagsalo sa kanyang dibdib na wari nahihirapan siyang huminga. Calm down Angeli, ano bang nangyari sa'yo? Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Mom, are you okay? Napasinghap siya nang makitang gising ang kanyang anak at nakaupo sa sofa habang nakatitig sa kanya. Awkward siyang umiti dito. Oo naman, okay lang si Mami. Bakit naman hindi ako magiging okay, hindi ba? Parang hindi ka po okay. Tell me, Ma'am, Tito Joe makes your heart beat faster? Itinagilid ni Ayesha ang kanyang ulo. Hindi ah, bakit naman siya magpapatibok ng puso ko? Pero parang mas okay po si Tito Joe kaysa kay Tito Ken. Wala naman akong gusto sa kanilang dalawa. Tara na, umakyat na tayo anak. Kinaumagahan, pagpasok ni Angeli sa shop, ay si Ken kaagad ang bumungad sa kanya. God! Kaagad nitong hinawakan ng balikat ni Angeli tsaka ni Yakap, bagay na kanyang ikinagulat. Hindi mo alam kung gaano ko nag-alala sa'yo. Saan ka ba galing? Ako? Sa bahay lang. Sa bahay lang? Si Franco lang ba yung kahapon? Nagtataka si Angeli dahil wala naman siyang kamalayan sa mga nangyari. Siguro, ano bang sinabi sa'yo? Mas mabuti daw na wag akong magtanong tungkol sa kanya para sa ikabubuti ko. Napangiwi si Angeli. Base sa pagkakasabi ni Ken, iisa lamang ang kilala niyang taong ganoon magsalita. Prank call ba yun? Mula sa number mo tapos binanggit niya pa yung full name ko. Hindi ako mahilig sa prank call. Sabay silang napalingon sa likod kung saan naroon si Joe na may dalang bouquet ng bulaklak habang nakatingin kay Ken. Good morning. Inantay ko ang tawag mo. Magkakilala kayo? Ani Ken kay Angeli, ngunit hindi din ito malaman kung sino ba ang kanyang kakausapin. Ang ending, sabay na pumasok ang dalawa papasok sa opisina ni Angeli. Gusto mong mag-coffee? Maya-maya'y ani Ken at tumingin si Angeli kay Joe. Okay lang kung gusto mo. Gusto mo bang mag-coffee? Balik na tanong ni Joe. Hindi pa din kasi ako nag-aalmusal. Kung pwede sana. Anya kay Joe, kaya't tumango ito. Sandaling kinuha ang cellphone sa bulsa, tsaka sandaling nagtipa. Pagbalik, wallet naman ang nilabas nito. Mula sa wallet, kinuha ni Joe ang 2,000 tsaka inabot kay Ken. Para saan to? Gusto mong magpa-impress, hindi ba? Sagot ko na ikaw na lang ang bahalang bumili. Anong akala mo sa akin, walang pera? Masama ang loob na ibinalik ni Ken ang pera sa kamay ni Joe. Kung gusto mo, ikaw na ang bumili. Kahit 10,000 pa, bibigyan kita. Nilibre na nga kita, umaayaw ka pa. Umikot ang paningin ni Joe. Sandali, okay lang naman ako eh. Sagot naman ni Angeli. Kung walang pwede sa inyo, ayos lang. Padating na ang coffee mo. Ani Joe, maya-maya lang bumukas ang pinto at si Archie ang naroon, dala ang 2 kape na kanyang order.
Napangiwi na naman si Angeli. Batid niya nang sa ganitong bagay angat si Joe dahil sa dami ng tauhan. Sandali, wala ako? Ani Ken. Nililibre na kita. Kung ako pa bibili sa'yo, mag-isip-isip ka. Baka itapon kita sa bintana. Tila napahiya pa si Ken sa harap ni Angeli, kaya't kagat ang kanyang labi na ibinaling kay Joe ang kanyang mata. Sandali nga, mag-usap nga tayo sa labas. Hindi tayo magkakaunawaan kung dito pa tayo sa harap ni Angeli. Sumunod ka, taantayin kita. Nauna itong lumabas. Natawa naman si Joe. Ikaw ba, pinupormahan ka ng lalaking yun? Tanong ni Joe kay Angeli, tsaka ito nilingon, ngunit nahuli niyang nakangiti si Angeli sa kanya. Ha? Ako? Nanliligaw siya sa akin eh. Pahintuin mo na. Naiwang nakanganga si Angeli. Hindi ko matatanggap na ganun katangang magiging karibal ko sa'yo. Karibal? Sa akin? Kailan? Parang bata na pa isa-isa kung magtanong si Angeli. Maging ang isip niya, hindi nagfa-function ng tama dahil sa lalaking nasa harap niya. Okay ka lang? Kung hindi ko lang alam na hindi pa naman tayo totally okay, iisipin ko talaga na nagbablush ka dahil sa akin. Lalabas muna ako. Babalik ako pagkatapos. Si Angeli nakatanaw lamang kay Joe na parang wala na naman sa kanyang sarili. Naku, baliw ka ng talaga Angeli. Anya sa sarili niya habang nakatanaw dito. Paglabas naman ni Joe ay nasa gilid ng shop si Ken at nag-aantay sa kanya. Sinisipa-sipa pa nito ang sahig habang nakasuksok ang dalawang kamay sa bulsa. Kapag sinimulan niya ako ng suntok, talagang babaliin ko ang maliliit niyang braso. Bulong ni Joe habang papalapit kay Ken. Anong kailangan mo? Wala akong ideya kung sino ka. Hindi din naman ako maniniwala na nanliligaw ka kay Angeli dahil wala naman siyang binabanggit sa akin. Bakit? Sino ka rin ba? Hindi pa ako babanggitin sa'yo ni Angeli dahil ayaw kanyang masaktan. Kung sakali na ipakilala ka din sa akin ni Angeli, pipigilin ko siya dahil hindi naman ikaw ang gusto ko. Anong sabi mo? Naisara ni Ken ang kanyang kamao sa inis kay Joe na hindi man lang nakaramdam kahit kaunting takot. Itigil mo yung pagpapapansin mo sa akin dahil hindi naman ikaw ang type ko. At sinong nagsabi na gusto din kita na nagpapapansin ako sa'yo? Wala kang sinabi, pero tignan mo nag-e-effort ka. Umamin ka sa akin na bading ka. Okay lang, pagbibigyan pa kita. Tumahimik ka! Galit na ani Ken. Bakit? Kinikilig ka ba? Namumula ang pisngi mo kalalaki mong tao. Akmang susuntukin ni Ken si Joe matapos nitong mapuno sa pang-aalaska, ngunit gamit lamang ang isang kamay, nilak ni Joe ang dalawang braso ni Ken sa likod nito. Bitiwan mo ako! Buisit ka! Bitaw! Huwag mo nang subukan na makipagkompetensya sa akin. Dahil hindi ka mananalo sa akin, maniwala ka. Huwag kang mayabang! Ako pa din ang nauna kaysa sa'yo sa puso ni Angeli. Sige, sabihin natin ganun pero ako pa din ang daddy ni Ayesha. Malakas na tumawa si Joe nang makitang pananahimik ni Ken. Sinungaling! Eh di tumingin ka sa mata ko. Huwag ka nga lang mai-inlove dahil si Angeli ang gusto ko. Ayoko sa mga pamintang gaya mo. Sinong paminta ha? Bitiwan mo nga ako. Madaming asulang mata sa mundo, kaya huwag kang mayabang dyan. Ako ang magiging ama ni Ayesha. Eh kung pasabugin ko kaya yung ulo mo. Alam mo bang yan ang joke na hindi ko kayang sakyan? Papatayin na kita dito para hindi mo na maulit yan. Naputol lamang ang galit ni Joe nang lumabas si Angeli na humahangos. Joe! Joe! Halos magkandara pa na ito palabas. Binitiwan ni Joe si Ken na kamuntikan pa nitong ikasubsob. What's wrong? Si Ayesha. Nawawala daw si Ayesha, Joe. Please, tulungan mo ko. Ano? Anong nangyari kay Ayesha? Nag-aalala na ani Ken. Halika na, puntahan na natin si Ayesha. Wika pa nito, tsaka binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Pero masama lang siyang tiningnan ni Joe. Bingi ka ba? O sadyang hindi ka lang nag-iisip? Nawawala nga si Ayesha. Isan mo naman siya hahanapin? Isa pa, labas ka dito. Dahil anak ko ang nawawala. Hinawakan ni Joe ang pulsuhan ni Angeli, tsaka niya ito hinila papunta sa kanyang sports car. Kotse mo to? Nahihiyang tanong ni Angeli habang iniikot ang kanyang mata sa loob ng sasakyan ni Joe. Bakit ganito ang sakay mo? Eh dito ka lang naman sa shop pupunta. Para iyabang kung sakali na may lalaking aaligid sa'yo. Wala din kasi akong ideya kung mahilig ka ba sa sugar daddy. Kung sakali, eh di pwede ako. Plus pogi points na din.
Kinuha ni Joe ang cellphone niya at kaagad na tinawagan si Archie para bigyan ng utos. Tingin mo, mahanap natin kaagad si Ayesha? Joe, hindi ka ba nag-aalala sa anak mo? Bakit ba pangiti-ngiti ka pa dyan? Dahil alam kong makikita ko siya, kaya kumalma ka dyan. Paano kung kakalma? Hininto ni Joe ang kotse, tsaka hinawakan ng pisngi ni Angelie. Dahil anak ko yun. Trust me. Trust her. Sa halip na sa eskwelahan dumiretso, ay sa bahay ni Joe dinala ang kotse sakay si Angelie. May balita na ba? Anya kay Archie habang inaalalayan pababa si Angelie. Meron na po. Sakay po ng SUV na itim ang kumuha sa anak nyo. Iginiya ni Joe paupo sa sofa ang ina ng anak niya. Dala ni Archie ang tablet nang lumapit matapos ipakita ang video. Nahagip siya ng mga CCTV na pina-install nyo sa harap ng school hanggang palabas ng highway. Napatingin si Angelie sa mukha ni Joe na ngayon ay nakapako sa screen ng paningin. Para bang naantig ang puso niya matapos marinig na nagpa-install pala ito ng CCTV sa harap ng eskwelahan ng anak niya. Alam ko na kung saan makikita si Ayesha. Archie, igayak mo ang mga tao at maiwan ka dito sa Mama Angelie mo. Ano? Hindi ba ako pwedeng sumama? Mas mapapanatag ako kung nandito ka. Babalik ako dala ng anak mo kaya magtiwala ka sa akin. Palagay mo, sino bang may gawa na to? Walang gang na magtatangkang bumangga sa akin. Ang hinala ko ay mga pipitsuging samahan lang ito dahil isang jewelry shop owner ang mami ni Ayesha. Tumayo si Joe para gumayak na. Palabas na siya noon pasakay ng itim niyang kotse nang habulin siya ni Angelie. Hinawakan nito ang kamay niya. Bakit? Mag-ingat ka. Ani Angelie, pero nanigas siya nang yumuko si Joe tsaka hinagkan ng noo niya. Babalik ako kaagad, pangako. Pinanood lamang ni Angelie hanggang sa tuluyang makalabas ang coaching sakay ni Joe. Huwag po kayo mag-alala kay boss. Bahala po kayo. Iisipin kung gusto nyo na siya kung ganyan ang itsura nyo. Hindi naman masama yon kung sakaling hindi, di ba? Bulong na Anya. Sa dami ng pinagdaanan ni boss kakabantay sa inyo. Talagang magiging masaya ako kung sakali na totoo ang sinasabi ninyo. Bakit? Ano bang pinagdaanan niya? Kung mahal nyo talaga si boss, hindi ko po gugustuhin malaman nyo dahil alam kong mas masasaktan kayo. Sabihin mo sa akin kahit kaunti lang. Ang misyon niya sa municipal jail noon. Wakasan ang buhay nyo. Ngunit pinili niyang magkaroon ng anak sa inyo upang walang sino man ang manakit sa inyo. Nang bumalik siya sa North Korea dahil sa pagpalpak ng plano, pinarusahan siya. 1 buwan siyang hindi kumain at tanging tubig lang ang naging laman ng katawan niya. Nasalo ni Angelie ang bibig niya. Akala niya noon, nauunawaan niya na lahat. Pansamantalang ibinaba si boss bilang pinuno ng organisasyon. Kaya't ganun kabilis na naibaba ang utos na patayin ka para mas gawing masalimuot ang buhay ng daddy mo sa kulungan. Ayon sa kasunduan ng presidente ng bansa at ng presidente ng North Korea. Pero nakiusap si boss na handa niyang saluhin ang lahat ng bala na nakalaan para sa iyo. 2 sa balikat, 1 sa dibdib at 2 sa tiyan. Bumagsak ang luha ni Angelie. Hindi masama ang boss ko, Mama Angelie. Ang huling kita ni Joe sa van na kumuha kay Ayesha, dumaan ito sa highway pa kanan kung saan naroon ang mga abandonadong apartment. Hininto niya ang kanyang kotse bago makarating sa lugar na iyon. Minabuti niyang kunin ang phone ni Angelie dahil nakasisiguro siyang doon tatawag ang kumuha sa anak niya. Huwag mo kong punuin. Tumawag ka na. Bulong na niya habang nakatanaw sa screen ng cellphone. Boss, kailan po tayo papasok? Anang isang tauhan niya. Maghintay pa tayo ng kaunti. Ani Joe, hanggang sa madinig nila ang pagring ng phone ni Angelie. Sinagot iyon ni Joe. Sinagot mo. Hinihintay mong talaga ang tawag ko, no? Oo, kanina pa. Kung hindi ka nga tumawag baka ako nang tumawag sa'yo. Sino ka naman? Joe Ray Lamproj. At anak ko ang hawak mo. Nasa labas ako't nag-aantay sa'yo. Kung ayaw mong lumabas, ako ang papasok. Imposible. Matagal nang wala dito ang taong yun. Tinatakot mo lang ako. Kung alam mo naman palang hindi ako si Joe, bakit ka natatakot? Sinasabi ko na sa'yo, kaya kong iligtas ang anak ko nang hindi siya nasasaktan. Pero wala nang kinabukasan para sa'yo. Kaya wag mong sagarin ang pasensya ko. Nang ibulsa niya ang cellphone, ay bumaba siya ng kotse. Hindi pa nagtatagal, kaagad niyang nakita ang tuktok ng 4 na kalalakihan.
Naroon si Ayesha at iginigiya pa nila ng maayos kasabay ng kanilang paglakad. Boss, sila na ata yan. Anang tauhan ni Joe kaya itinaas niya ang kamay niya para ipaalam sa mga ito na siya na ang bahala. Humakbang si Joe pasulong para salubungin ng walang yang mga lalaki. Tito Joe! Parang maiiyak na ani Ayesha sa kanya. Naawa siya, ngunit wala sa kanyang linya na ipakita ang kanyang emosyon. Naupo si Joe sa sarili niyang paa. Are you scared? Come to me, little princess. Nagdadalawang isip si Ayesha, pero tinanguan lang siya ni Joe. It's okay. Come to me. They are my friends, so there's nothing to worry about. Come here. Binitiwan si Ayesha ng lalaki hanggang sa maglakad ito at tuluyang makalapit kay Joe. Dinamba si Joe ng yakap ni Ayesha kasabay ng malakas niyang pag-iyak. Tito Joe, akala ko po wala nang darating para iligtas ako. Hindi mangyayari yon. I always save you no matter what. Hinaplos niya ang ulo na ni Ayesha. Ngayon wala ka nang mapupuntahan. Totoo ngang ikaw si Joe Ray. Anang isa sa may hawak na baril at nakatutok kina Joe at Ayesha. Isang karangalan ng wakasan ng buhay mo. Kakagamit mo yan ng katol. Itinaas ni Joe ang kamay niya kaya't dahan-dahan nang naglapitan ng mga tauhan nito. Nasisiguro kung kaya kong mabuhay at iligtas ang anak ko. Pero mag-isip muna kayo kung handa niyong itaya ang buhay niyong apat para sa akin. Nakangising ani Joe tsaka tumalikod. Nang makita niyang lumambot ang mga mata ng apat, ay alam na niyang walang lakas ng loob ang mga ito para lumaban. Okay ka lang? Tanong ni Joe habang nagmamaneho ng kotse. Umiling si Ayesha. May ginawa ba silang masama sa'yo? Wala din po. Mabuti naman. Ngumiti si Joe tsaka hinaplos ang ulo na ni Ayesha. Ilang minuto na naman ang lumipas bago muling nagsalita si Joe. May gusto ka bang sabihin sa akin? Hindi ko po nakalimutan. Ang sabi niyo po kanina, anak niyo po ako. Ako? May sinabi ba akong ganun? Hindi siya magaling sa pagsisinungaling, lalo pa at nakatitig sa kanya ang asul din na mata ng anak niya. May sinabi ka po, kayo po ba ang daddy ko? At tulad ng mga teleseries, hindi nyo maamin sa akin dahil magagalit si mami sa inyo. Dahil ba matagal po kayong nawala? Ayesha, ano kasi, wala ako sa posisyon para sagutin ang mga bagay na yan. Naiintindihan ko po. Sabik ito ng umiti tsaka umayos ng upo. Hindi ko po alam kung ano po talagang trabaho ninyo, kung ano po kayong klase ng tao. Pero ang cool nyo po kanina nung narinig po nila ang pangalan nyo para silang nakakita ng multo sa takot. Talaga? Opo, kaya astig po kayo para sa akin. Kung sa amin ni Tito Ken, kanino ang boto mo? Sa inyo po syempre. Gusto kong kayo ang maging daddy ko, Tito Joe. Siguro po, wala na akong pakailam sa kung sino ba talaga ang totoo kong daddy. Basta, ang gusto ko po ay kayo. Nakahinga ng maluwag si Joe. Sa totoo lang maliban kay Angeli, ay isa pa ito sa pinaka-inaalala niya kung paano ipapaliwanag ang mga bagay sa anak niya. Na hindi siya perpektong ama at hindi din maganda ang nangyari ng gabing nabuo siya. Na halos isumpa siya ng ina ng anak niya. Tito Joe, gusto ko pong maging katulad nyo someday. Naipreno ni Joe ang kotse tsaka nilingon ng anak niya. I'm not a good role model to idolize Ayesha. Isa akong mafia na hindi mo gugustuhing hangaan. Kaibigan ka po ni Mami, hindi ba? Inilibot mo kami sa dagat at talaga pong na-enjoy ko yon. Ngayon naman po, niligtas niyo po ako sa mga masasamanggay. May kanya-kanya naman po tayong desisyon sa buhay, Tito Joe. At desisyon kong hangaan kayo. Para sa akin, you're a good mafia po. Binalot si Joe ng emosyon matapos ay hinila niya si Ayesha para yakapin ito ng mahigpit. Ang luha sa kanyang mata, bumagsak at hindi niya hinayaang makita siya ng anak na umiiyak. Tito Joe, what are you doing po? Sandali lang, gusto lang kitang yakapin. Pero masyado pong mahigpit, nahihirapan po akong huminga. Tito Joe, umiiyak ka po ba? Ako? Bakit naman ako iiyak? Di hindi mo na ako naging idol niyan. Pareho po kayo ni Mami, nahuhuli na, panay pa po ang tanggi. Umuwi na po tayo, I'm sure nag-aalala na po ang Mami. Oo nga, nakalimutan ko. Pinahid ni Joe ang luha sa pisngi niya
para tuyuin at siniguro na walang bakas na makikita si Ayesha. Hindi ka po magaling magsinungaling, umiyak ka po. Pareho po ang eyelashes natin na mahaba, kaya alam ko ang itsura niyan kapag basa. Natatawang ani Ayesha. Ikinawit nito ang kanyang braso sa braso ni Joe, tsaka isinandal ang ulo sa balikat. Huwag niyo na po kong iiwan, Daddy. Nakapikit na ani to, kaya't hindi pa dinabuksan ni Joe ang makina ng kotse. Nakapikit po ako. Kung nahihiya kayo na umiyak, pwede na dahil hindi ko na kayo makikita. Gumuhit na naman ng luha sa pisngi ni Joe. Wala po akong pakailam sa nakaraan. Ang mas gusto ko pong harapin ay ang ngayon at ang bukas na kasama po kayo ni Mami. Napahagulgol si Joe tsaka hinagkan ng ulo ni Ayesha. Wala siyang sinabing iba. Ngunit siniguro niyang puro ang pagmamahal niya para sa nag-iisang anak dahil sa halik na iyon. Pagdating sa bahay, naroon sa labas si Angeli. Palakad-lakad at hindi mapakali. Bahagyang nabuhayan ng kanyang mata nang makita ang sasakyan ni Joe na parating. Hindi pa ito tuluyang nakakalapit sa bahay, sinalubong na ni Angeli ang kotse. Joe, kamusta? Nasaan ang anak ko? Ma'am! Galak ni Ani Ayesha nang bumaba sa kotse. Puno ng saya ang mukha niya matapos ay dinamba ang ina. Nag-alala ko ng gusto para sa'yo. Sinaktan ka ba nila anak? Hindi po mami, maayos po ako. Pumasok na kayo sa loob. May asikasuhin pa ako. Ani Joe sa mag-ina matapos ay hinarap si Archie. Nasa loob ng mga kotse ang 4 na lalaking may gawa nito kay Ayesha. Ilabas mo't kakausapin ko. Nasa loob? Gusto ko silang makaharap. Kung kanina'y kalmado na si Angeli, ngayon ay nagngingit-ngit na siya sa galit. Nilabas ni Archie ang mga kalalakihan. Nakaluhod ito habang nakagapos ang mga kamay sa harap nila ni Joe. Ang kakapal ng mukha niyo para kunin ang anak ko. Kumalma ka. Hindi naman nila sinaktan ang anak mo eh. Ani Joe. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko naman po alam na asawa kayo ni Mr. Lamprudge. Namula si Angeli at hindi kaagad nakapagsalita, bagay na ikinabungis-ngis ni Joe. Basta. Paano kung hindi anak ni Joe ang anak ko? Talagang sasaktan niyo ng ganun? Ang sasama niyo. Pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala dito. Malambing ang tinig ni Joe tsaka hinawakan ng balikat ni Angeli at iginiya patalikod paharap sa bahay. Tinanguan pa nga ni Joe ang isang kasambahay para salubungin ng Ma'am Angeli niya. Nang seryoso nang humarap si Joe, wala nang mababakas kahit kaunting ngiti sa labi nito. Dahilan para lalong kabahan ng 4 na binatilyo. Sir, tawagin niyo na lang po kaya si Ma'am. Parang mas safe pa po kami kung nandito siya eh. Nakangiwing anang lalaki kay Archie. Wala naman akong gagawin sa inyo. Gusto ko lang malaman ang ugat ng lahat kung bakit nyo nagagawa ang mga bagay na gaya nito. Sir, lahat po kami mula sa mahirap na pamilya. Hindi nakapag-aral. Walang mapasukang trabaho. Ang isa po sa amin, may magulang na nag-aagaw buhay. Ngunit hindi naman ito ang sagot sa problema nyo. Paano kung binaril ko kayong 4? Nasaan kaya kayo ngayon? Tingin nyo makakatulong pa kayo sa mga magulang nyo? Sorry po talaga. Anong gusto nyo? Trabaho o ipapakulong ko kayo? Sir, maawa na kayo. Doon na lang po sa trabaho. Great choice. Malaki pa ang kulang natin dun sa project na pinapagawa ko, hindi ba? Yung 4, ipasok mong trabahador doon. Ani Joe kay Archie. Ayoko ng gulo. Siguruhin mo na nakakasahod ang lahat ng mga tao sa pabrika, Archie. Opo, boss. Sir, salamat po. Maraming salamat po. Ngumiti si Joe, tsaka isa-isang pinagtatapik ang ulunan ng 4 na binatilyo. Huwag niyo nang ulitin yon. Nga pala ako nang magbabayad sa hospital bills, kung sino man ang naroon. Kaya wag na kayo mag-alala pa. Ani Joe tsaka tumalima. Pagharap niya, naroon pa din si Angeli sa unahan ng pinto at nakatingin lang sa kanya. Bakit nandyan ka pa? Malamig na, tara na sa loob. Ani Joe, tsaka iginiya si Angeli papasok. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo ng husto. Anak ko si Ayesha, kaya tungkulin kong protektahan siya. Paano kung hindi ka umabot? Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Alam kong hindi. Sabihin mo, talaga bang ganyan ka? Huminto si Joe sa paghakbang, tsaka hinarap si Angeli. Na kahit ginawan ka na ng masama, papalitan mo pa din ng kabutihan? Kahit na hindi si Ayesha ang kinuha nila,
At alam kong may magagawa ko. Dadalhin ko pa din sila sa tamang daan. Ma'am, tama na po. Kung hindi po dahil kay Daddy, wala po ako ngayon dito. Siya po ang dahilan kung bakit ligtas ako, Mami. Ano ka mo? Sino? Halo-halo ang nararamdamang emosyon ni Angelie. Ulitin mo nga anak. Si Dad po. Tinuro niya si Joe, kaya't emosyonal pa din na nilingon ni Angelie si Joe. Kaagad naman na itinaas ni Joe ang kamay niya. Wala naman akong sinabi sa kanya. Siya mismong nagdesisyon na tawagin akong Daddy. Masakit man para kay Joe na sabihin iyon, wala siyang magagawa dahil alam niya naman ang kanyang limitasyon. Mami, kung sasabihin niyo po na hindi siya ang daddy ko, handa ko po yung tanggapin at maiintindihan ko kasi big girl na ako. Pero para sa akin po, siya ang gusto kong maging daddy kasi cool po siya. Umiling si Angelie, tsaka masakit ang loob na nagtatakbo papasok sa guest room na uukupahin nilang mag-ina. Ma'am? Ma'am! Sigaw ni Ayesha pero hindi siya nilingon ni Angelie. Nagalit na po yata sa akin si Mami. Hindi siya galit. Palagay ko'y medyo nabigla lang si Mami mo. Dito ka muna ha. Aakyatin ko si Mami mo at kakausapin. Pag-akyat ni Joe, nakatalikod si Angelie. Nakahawak siya sa bintana habang patuloy na gumagalaw ang balikat kasabay ng tahimik nitong pag-iyak. Bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin. Luhaan talaga ang mata nito nang humarap sa kanya, kaya't lalong lumapit si Joe. Dahil ba sa mga sinabi ng anak mo? Napaatras si Joe nang bigla siyang yakapin ni Angelie. Baliw ako. Nababaliw ako, Joe. Sorry kung nahihirapan ka ng ganyan dahil sa akin. Matatanggap ko naman kung ayaw mo kong ipakilala sa kanya. Sorry kung dahil sa nangyari, umiiyak ka ngayon. Umiling si Angelie habang patuloy sa pag-iyak. Akala ko hindi ko kaya. Akala ko matapos ng mahabang panahon na puro galit ang nararamdaman ko para sa'yo, ay hindi kita kayang patawarin. Pero matapos kong malaman ang lahat, mula umpisa, kung bakit mo yun ginawa, kung ano ang mga sakripisyo mo para sa ikabubuti ko. At ngayon, tinawag at kinilala ka ng ama ng anak ko. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamanhid na tao sa mundo na hindi ko man lang inalam ang buong kwento bago kita hinusgahan. Wala akong maintindihan. Marahan pa ding pagtatanong ni Joe. Gusto kong magsimula kasama ka. Habang pinapalaki ang anak natin, gusto kong bumawi sa lahat ng sakripisyo mo. Nanginginig ang kamay ni Joe nang hawakan ng pisngi ni Angelie. Totoo? Ang emosyon na napakatagal ng kinikimkim ni Joe, sa wakas ay mapapakawalan niya. Dahan-dahan na dumulas ang kanyang kamay sa braso ni Angelie hanggang sa mapaluhod siya. Pinapatawad mo na ba ako? Umiiyak na tumango si Angelie. Hindi ko naisip na darating ang panahon na to. Kasi 'di ba, natural lang na magalit ka dahil sa mga ginawa ko. Oo, pero sinabi sa akin ni Archie lahat. Lahat ng pinagdaanan mo. Lahat ng nangyari sa'yo. Tumayo ka na dyan. Kung ganun, bakit ka nagtatakbo kanina? Tears of joy yata. Hindi kasi sa akin nagtanong ang anak mo kung sino ang daddy niya. Basta, nakontento na lang siya bigla na ako na lang ang mami niya. Pero ngayon, may daddy na po ako, di ba? Malawak ang ngiti na ani Ayesha, tsaka nagtatakbo papasok sa kwarto kung saan sila naroon. Kinarga siya ni Joe habang tumatawa si Angelie dahil sa wakas ay nabuo na din sila. Nagpahanda si Joe ng masasarap na pagkain para sa lahat. Ang 4 na kalalakihan na nagtangka kay Ayesha ay doon niya din pinakain. Kumain na kayo, madami pa sa loob. Ani Joe nang labasin sina Archie. Sa labas na kasi sila kumain at nagiinuman naman ng iba. Ayaw naman kasi ng mga ito na maistorbo ang unang pagsalo nila ni Joe na buo ang pamilya. Tapos na sila noong kumain at tapos na ding patulogin ni Angelie si Ayesha nang lumabas siya sa pinto para kausapin sana si Joe. Nang mapasinghap siya matapos may humila sa kanyang braso. Sa bilis ng pangyayari, pagdilat niya, nasa kwarto na siya at nasa harap niya na si Joe. Joe, may kailangan ka ba? Sakto nakatatapos-tapos lang din ni Angelie na magbuhos ng katawan at balak niya na lang sanang kausapin si Joe. Gusto kitang masolo. Bukas kasi, kaagaw ko na naman ang anak at trabaho mo. Si Ken, hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Alam kong lamang ako sa lahat, kaya bakit naman ako magsiselos?
Boto sa akin ang anak ko at gusto din ako ng nanay niya. Sabihin mo, may dapat pa ba akong ikatakot? Umiling si Angeline nang nakangiti. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Hindi ko tinatanggap ang paraan na nasa isip mo. Ang gusto kong tanggapin, ang pasasalamat na nasa isip ko. Nakangising ani Joe. Dahan-dahan na lumapat ang labi niya sa labi ni Angeline, habang ang dalawang braso ni Angeline isinabit niya sa leeg ni Joe. Handa siyang magpaubaya sa kahit anong gustuhin nito ngayon. Sa laki ni Joe, walang kahirap-hirap na nakarga si Angeline nang hindi naghihiwalay ang kanilang labi. Marahan na nailapag ni Joe si Angeline sa kama. Matapos ay nagsimula na ding maglikot ang kamay ni Joe, kung saan-saan na dumadapo, bagay na hindi na hinadlangan ni Angeline. Ang bawat haplos ni Joe ay nagdudulot sa kanya ng bulta-bultahing kuryente na bumubuhay sa kanya ng husto. I want more. Bulong ni Joe. You can do whatever you want, Joe. Halos pumiyok ang tinig ni Angeline nang sabihin niya iyon. Hindi ka magsisisi? Nakangising ani Joe, tsaka tumayo na parang gusto nang bawiin ni Angeline ang kanyang sinabi nang nakita ang aktibong si Joe na handa nang sumuong sa gyera. Natapos ang paghahayag nila ng pagmamahal sa isa't isa, at kahit na lamang si Joe ang gumawa ng lahat ay mas napagod pa si Angeline, kaya't siya na din ang naglinis at nag-asikaso dito. Matapos ay maingat niya itong kinarga papunta sa guest room kung saan naroon si Ayesha at marahan na nilapag. Good night. Anya kay Angeline tsaka hinagka ng noon ito. Pangako, hinding-hindi ko hahayaan na maramdaman mong nag-iisa ka. Mamahalin ko kayo ng buo ni Ayesha. Lahat ng pagkukulang ko, susubukan kong punan bilang ama at asawa. Ani Joe, tsaka nahiga sa tabi ni Ayesha. Tatlo sila sa iisang kama habang nananatiling hawak ang kamay ni Angeline.